Ayan. So, ngayon po ay katatapos lamang ng training. Ilang araw pa lang po ang nakakalipas sa nagdaang training. Medyo sariwa pa po sa bawat isa sa atin yung mga napag-aralan o mga naituro ng ating mga kapastoran. Ano po? Ayan. Bigyan din ko lang po dito yung isa sa mga pinag-aralan o na topic ng ating pong pastor. Ano po? Yung patungkol po sa travel. Ayan, yung patungkol po sa pagta-travel, actually yan po ay isa sa pinakakailangan po talaga ng simbahan, lalong-lalo na po sa pagdating sa pagpapayoniering. Actually natatandaan pa po dati, pag bagong bukas ng simbahan, hindi ka muna agad basta-basta hahayo, kundi magkakaroon muna ng tinatawag na isang linggong mag-Jericho March ng simbahan. O pagkatapos mag-Jericho March, magpe-pray ng isang linggo. Hindi yung prayer na tongues lang, no? Kasi iba po kasi ang prayer in tongues. Sabi nga po nila, ang prayer in tongues, ang pinapalakas mo yung espiritu mo. Pero kung magta-travel ka, ibig sabihin, ipinapanganak mo yung mga tao. At naalala ko pa po dati, kada magbubukas po ng simbahan, o may mga binuksan na simbahan, sabi ko nga po, hindi naman nag-start ka agad sa paghayo nagkakaroon po muna, ewan ko lang po kung hanggang sa ngayon o yun pa rin po yung nagagawa, yung magpe-pray muna ng 1 week. Hindi lang, sabi ko nga po, hindi lang basta prayer, kundi yung travel. Kasi pagta-travel mo yung lugar, yung nakapalibot ng mga bahay, the same time yung mga tao, para after nun, paglabas mo ng simbahan o ng church, magiging maayos o maganda yung pagdi-deliver mo ng Word of God. Eh sabi niya nga po rito, di ba, maaring nagpe-pray ka ng matagal, o maaring nagpe-pray ka ng mahaba, pero kung walang travel, sabi niya, hindi magkakaanak ang simbahan. So, mas malaki po talaga ang impact pag ang isang simbahan ay nagtatravel. Kaya nga po sabi ni Pastor Boyot na nabanggit din po ni Pastora Trixie kahapon na kapag ang church ay nagsimula ng mag-travel, magkakaroon niya ng anak. Magkakaroon ka ng anak. At yan po ay, alam naman po natin kung saan pong verse yan makikita. Pero pasadahan na rin po natin. Sabi niya po dito sa Galatians chapter 4 verse 19, minsan pang si Pablo sabi niya, mga minamahal kong kapatid, minsan pang nagdaramdam ako ng parang isang babae na manganganak. So ibig sabihin, mahirap. Amen po. Nakuha po natin. Sabi nga po nila, ang Word of God ay binhi na itinatanim sa puso ng mga taong na ipag-travel na. Kahit sabihin po natin, masyaran po natin ng paulit-ulit, yung nakapalibot po sa simbahan natin, kahit sabihin po natin, nagpe-pray naman tayo, 3 hours a day pa nga po bago humayo, nagpe-pray naman, pero hindi po sapat yung sinishare mo lang yung Word of God, kasi ang sabi niya po dito, kailangan pa rin natin ipag-travel. Kaya nga po kung i-correct niya po ako kung mali po, no? Yung sa napakinggan kong turo ni Pastor Boy na itong training, sabi niya, yung parable po ng binhi o doon sa mga lupa, sabi niya, hindi naman nakabase yung binhi doon sa lupa, kasi yung binhi kada nalalagdag, tumutubo naman. Ngayon, ang pinaka po doon, yung quality ng binhi. Parang ganito po, bigas. Minsan kasi may mga bigas na masarap na kahit hindi ka mag-ulam, masarap yung pagkakaluto ng kanin. May mga bigas din naman na kahit masarap yung ulam, hindi masarap yung kanin. Nakukuha niyo po yung sinasabi ko. Sabi nga po rito, yung quality ng binhi na itinatanim sa tao, yun po yung mahalaga. Kaya nga po, ulitin ko, sabi niya, ang Word of God ay binhi na itinatanim sa mga puso ng mga tao, hindi lang mga tao na ipinag-pray, kundi na ipag-travel. Amen po. Kaya nga sabi niya pa rito, kahit anong ganda ng simbahan mo, o kahit gaano kalaki, kahit gaano karaming miyembro, kahit gaano ka kagaling magturo, kung walang travel, o kung hindi na ipag-travel yung mga programa, useless. Actually, nabanggit po ni Pastor Boy nung training, nagtatanong siya, sino yung nagpapakanta, sino yung nagtuturo, bakit? Magaling, kasi bakit? Kaya magaling, kaya maganda, kasi naipag-travel, na ipaghanda. Ulitin ko po, ang binibigyan din ko po dito, walang iba kundi yung travel. Kasi ulitin ko, ang travel po ang pinakamahalaga sa bawat simbahan po, lalo na po pagdating sa pioneering.
Amen po, kahit ulitin ko, kahit sabihin ko nga po kanina, kahit na naikot mo na, o pabalik-balikin mo yung mga taong nasharean mo, bunga ng panalangin mo, yes, may invite mo sila pero hindi sila magiging membro. Ang kailangan po ay sabi niya, maipag-travel. Kaya sabi ko nga kanina, kahit anong ganda, kahit anong laki ng simbahan mo, kahit gaano kakagaling magturo, hindi yan magiging bunga ng dahil lang sa na ipag-pray, kundi maging bunga yan dahil sa napaghandaan sa pamamagitan po ng travel. Ang sabi niya rito, hangarin natin na magkaroon ng miyembro. Wala naman po sigurong pastor o leader ng simbahan na gusto niya ang miyembro niya ay ganun na lang. Kunyari kung lima na lang. Wala naman po sigurong pastor o leader ng simbahan na gusto niya maging ganun lang yung kalaki o kadami yung miyembro niya. Kaya nga sabi niya, hangarin natin na magkaroon ng miyembro. True. Siyempre, sa pamamagitan pa rin po ng pagtatravel. Kaya nga sabi niya, kapag wala kang pagod patungkol sa pagtatravel, ibig sabihin, hindi ka nanganganap. Kasi sabi po ni Apostol Pablo, binigyan niya po, ulitin ko sa Galatians 4:19, sabi niya, mga minamahal kong kapatid, minsan pang nagdaranas ako ng hirap. So, ibig pong sabihin, pagdating po sa pagtatravel, nakikipag-battle ka, nakikipaglaban ka. Amen po, kaya nga nakakapagod. Kaya nga sabi po ni Jesus, kung di po nagkakamali sa John, sabi po ni Jesus sa John, basahin ko po sa inyo, sabi niya, sapagkat kapag nagdaramdam ng isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis. So, ibig sabihin, kapag dumating na yung malapit na siyang manganak, siya po ay nahahapis, nalulungkot. Kasi bakit? Daranasin niya na yung paghihirap. Kaya nga po kasabihan po nila, ito po ay naririnig ko lang naman hindi naman po kasi ako babae. Yan. Kalimitan ko po narinig, sabi nila ang mga babae kapag nanganganak isang pa araw nasa hukay. Kasi bakit? Ibig sabihin, kapag isang paa nasa hukay, ibig sabihin ganun kagrabe, ganun kahirap magluwal ng isang sanggol o ng isang bata to the point na ang magiging kapalit ay buhay mo. Pero sa pagtatravel naman po natin patungkol sa panganganak, sa mga kaluluwa, siguro naman po wala naman po siguro sa ating mamamatay na nasa pamamagitan ng pagtatravel mo para makapagpanganak ka ng isang kaluluwa. Wala naman po siguro mamamatay, tama po ba? Pero ano pong ibig kong sabihin? Ipinopoint ko lang po na pagdating sa pagtatravel, whether you like it or not, tayo po ay napapagod. Kaya nga po sabi nila sa pagtatravel, hindi lang basta yung pray lang na kailangan yung groaning na may diin, na mabilis, na kung saan mararanasan mo talaga yung sobrang hirap. Kaya nga po sabi ko kanina, hindi po ako babae, pero nakikita ko po sa mga babae kung gaano sila katensyonado kapag dumating na yung point, yung kabuwanan o kapanganakan na nila, ibig sabihin, ganun sila katindi magdala o magluwal, maglabas ng bata. Ibig sabihin, mahirap. Nahihirapan. Kaya nga sabi niya, kapag wala kang pagod sa travel, hindi ka magkakaanak. So, kailangan natin pagpaguran. Kung gusto natin magkaroon ng miyembro ang bawat simbahan, lalo-lalo na, especially na sa mga pioneering, sa akin po ay pioneering. So, ibig pong sabihin, kailangan natin ipanganak yan through sa pamamagitan po ng pagtatravel. Ulitin ko, sabi niya, kung wala kang pagod sa pagtatravel, sabi niya, hindi ka magkakaanak. So, kailangan po natin magpakapagod. Kailangan mo ng intense power para makatagal ka, hindi para antukin. Kasi sa gusto po natin, sabi ko nga po, si Jesus nagde-demand na sa mga alagad niya. Sabi niya dito, si Jesus ay nagde-demand na dapat di ka inaantok. Nabasa niyo po sa Matthew, yung time na siya ay huhulihin na. Di ba nag-pray po siya, pagbalik niya, nadatnan niya yung mga kasama niya natutulog. Amen po. So, si Jesus ay nagde-demand na kailangan hindi ka antukin pagdating doon sa pagtatravel. Ulitin ko po, iba po yung tongues, iba po yung travel. Alam naman po natin siguro yan, lagi pong sinasabi ang pagkakaiba niyan. Tama po, ang tongues ay pinapalakas mo yung spiritual mo, yung sarili mong espiritu. Pero ang tongues, ang binubuhay mo, o ang ipinaglalaban mo ay ibang tao. Amen po. Kaya sabi niya, ang tunay na simbahan, ito po sabi niya po, binigyan ko lang po ng nandiin. Sabi po kasi ng ating pastor, ang tunay na simbahan ay nagpo-produce ng, ulitin ko, ang tunay na simbahan ay nagpo-produce ng fivefold ministry. Parang ang bigat po, kung yung worker nga lang po, ang hirap na mag-produce. Paano pa kaya yung fivefold ministry? Yun ay mahirap, yun ay kung ikaw, ako, o tayo mismong mga tao ang maghahanap sa kanila.
Pero pag ang Diyos ang kumilos, kahit sabihin natin gaano kahirap, na kahit sabihin mo imposible sa'yo, pero sa Diyos kasi walang imposible. Nasusundan po natin. Ulitin ko, sabi niya, ang tunay na simbahan ay nagpo-produce ng fivefold ministry. Mahirap sa mga taong sila mismo yung maghahanap ng tao na para makapag-produce ng fivefolds. Pero hayaan po natin ang Diyos ang kumilos, hayaan natin ang Diyos ang maglagay sa sinapupunan natin para ipag-travel at sa ganun magkaroon tayo ng tinatawag na magkakaroon tayo ng disipulo na magkakamit ng fivefolds ministry. Ano lang po kailangan natin gawin? Ang kailangan lang po natin gawin, pumayag sa gusto ng Diyos na ipag-travel ang bawat simbahan. Amen po. Kaya nga sabi niya, dito pa po sabi niya, yung malalaki o maliliit na bagay, alam naman po siguro natin nagagawa ng travel, ano po, katulad po ng mga binanggit ni Pastora Trixie kahapon, hindi ko na po isa-isahin sa inyo. Hindi ko na po isa-isahin sa inyo kung ano yung nagagawa ng travel. Pero isa po sa mga nagagawa ng travel, sabi niya, kayang ingatan ng Diyos yung mga bagay na pinagkatiwala mo sa Kanya. Amen po. Kasi sabi niya rito, yung mga malalaki o maliliit na bagay, yung aksidente o kung ano man yung mangyayari, hindi yan yung aksidente o nawalan o namatayan ay hindi ipahintulot ng Diyos. Lalong-lalo na sa mga lingkod niya na mangyari iyon. Nasusundan po natin. Kaya nga sabi niya, ulitin ko, yung mga malalaki o maliliit na bagay, na aksidente, nawalan o namatayan ay hindi na ipag-travel. Kaya nangyayari minsan sa mga Kristiyano na bakit ganito, bakit ganyan, may mga lumalabas na katanungan, naglilingkod naman ako sa Lord, nagsaserve naman ako, pero bakit ganun? May nawawalan pa rin o may namamatay pa rin. Ang isa po sa mga susi kasi hindi na ipag-travel. Amen po. Amos chapter 3 verse 7, sabi niya, ang Diyos ay hindi papayag na may mangyayari sa mahal mo sa buhay nang hindi niya ipapaalam sa iyo. Amen po. Kaya nga, willing, nandun dapat yung willing na ikaw, ako, tayo mismo magpagamit sa Panginoon. Kaya nga sabi niya, sabi niya po rito, kung wala pong nagtatravel sa atin, kung wala pong mga leader o mga pastor na pinagpe-pray tayo o pinagtatravel tayo, maniwala po kayo sa hindi, malamang wala rin po tayo kung nasan tayo ngayon. Kung ano tayo ngayon. Kasi bakit? Wala eh. Kung sumuko po yung mga leader natin o yung mga pastor natin, o kung hindi tayo na ipag-travel, ulitin ko, sigurado po ako na wala po tayo ngayon kung nasaan tayo nakapwesto ngayon. Amen po. Kaya nga po malaki ang nagagawa ng pagta-travel. Kaya nga sabi niya pa rito, kapag nagta-travel ka, o kapag nagta-travel tayo, sabi niya, hintayin mo yung sagot ng Diyos. Kung naaalala niyo po, di ba, minsan may kwento, hindi po minsan, lagi po nagkukwento po ang ating pastor na si Pastor Boy. Kapag patungkol sa mga travel. Amen po. Kung naaalala niyo po yung kwento niya na gusto niya pa mag-travel pero wala na eh. Ulitin niya, gusto niya pa uli mag-travel pero ang lumalabas sa bibig niya, papuri na. Ano pong ibig sabihin? Ibig sabihin, natapos niya na yung pinapagawa ng Diyos, kaya nga puro victory note na lumalabas sa bibig niya, puro pagpupuri na. At yan po yung sagot ng Diyos doon sa pagtatrabil. Kaya nga po sabi niya, sa bawat isa po sa atin, ulitin ko, binibigyan ko po ng diin dito yung patungkol po sa travel kasi ulitin ko, ito po isa sa pinakamahalaga. At ito rin po kasi yung susi. Minsan kasi akala natin, ito po yung yung bakit kaya walang miyembro yung simbahan? Bakit kaya walang ganito, walang ganyan? Nagpe-pray naman ako. Oo, tama po yung nagpe-pray tayo. Tama po yung nagtatangs tayo. Pero ang hindi po natin nalalaman. Para magkaroon pala ng bunga o magkaroon ng miyembro ng isang simbahan, ang kailangan po pala ipag-travel. Amen po. Kaya nga sabi niya, ito pa po sabi niya, kung maging sa pangangaral mo o maging sa pagtuturo mo o sa pag-share mo ng Word of God, kailangan may backup ka ng travel. Kaya nga po diba sa atin pong mga manggagawa kapag humahayo, may isang nag-share, may isang nag-picture siguro, may isang nag-pray. Ano yung pinagpe-pray? Yung ipinagpe-pray, yung sinisharean na ma-born again. Meron pa po bang gumagawa sa atin ng ganon? O lahat na lang po nakapokus sa pagpipicture? Kasi ako po, nung medyo bago-baguhan pa po dati, marami naman po kami nun. Tatlo po kami nun. Yung isa nag-share, yung isa nagpipicture, yung isa nagpe-pray sa likod. Pero hindi naman po yung pray na halos makadistract ka ng pag-share. Ano po? Kundi yung pagpe-pray mo, nandoon pa rin
mahina lang. Back up, ibig sabihin, binaback upan ka ng panalangin habang nagtuturo ka. Amen po, kaya nga sabi niya, sa pagtuturo mo, kailangan may back up pa rin ng panalangin o ng pagtatravel. Amen po. At isa pa po, sabi niya, ang travel ay hindi per oras. Yan, kapag nag-travel ka, sabi niya, hindi ito per oras, hindi yung kada isang oras travel, hindi po. Sabi niya, ang travel ay per assignment. Kasi bakit? Minsan lang yan mangyari sa loob ng ilang araw, hindi naman po araw-araw. Amen po. Kaya nga ulitin ko, sabi niya, ang travel ay hindi per oras, kundi per assignment, kasi minsan lang yan mangyari sa isang araw. At dito pa po, sabi niya, ulitin ko, sabi niya rito, karapatan mong balaan ng Diyos, bilang lingkod ng Diyos, bilang manggagawa ng Diyos, o bilang anak ng Diyos, sabi niya, karapatan mong balaan. Ibig sabihin, binibigyan ka ng Diyos ng authority na malaman mo yung mga bagay na mangyayari, o yung mga bagay na o yung sitwasyon na mangyayari sa pamilya mo, sa mahal mo sa buhay. Kaya nga sabi ko kayo na sa Amos 3:7, bago ipahintulot, bago papangyarihin ng Diyos yung isang bagay na yan sa pamilya mo, o unbeliever man yan, kailangan niya ipaalam muna sa iyo. Hindi niya naman pwedeng sabihin sa mga unbeliever, kasi bakit? Hindi nila yun alam. Sino kakausapin ng Diyos? Walang iba kundi yung mga believers, kundi yung mga anak niya. At sabi niya, last po, sabi niya po rito, sa last, kapag minsan kasi, diba, sabi po ng ating pastor, ang Diyos ay nanggigising. Yan, ginigising niya tayo, inaano niya tayo ng, anong oras po ba? Sabi nga, diba, minsan, 3 ng madaling araw. Ginigising ka ng Diyos para para mag-travel. Pag nangyari po yun, sabi po ni Pastor Boy, sabi niya, huwag kang maging madamot. Maging mapanalanginin ka. Kasi bakit? Sa dinami-dami ng mga tao, ikaw yung kinausap ng Diyos para ipag-pray yung mga tao, yung mga bagay na malapit sa iyong buhay. Amen po. Ulitin ko, hindi kakausap ang Diyos ng mga unbeliever. Hindi gagamit ang Diyos ng mga unbeliever kasi bakit? Hindi nila maunawaan yun. So ang gagamitin po nila walang iba kundi mga believers, at tayo po yun. Kaya nga sabi niya, kapag dumating yung time na ang Diyos ay nanggigising ng ganitong oras, alanganing oras, sabi ko, huwag kang maging madamot. Pagbigyan mo yung pagkalabit o pagkausap sa iyo ng Diyos. Malay mo, yun na pala yung huling babala niya. Kaya ka ginigising para yung tao ay hindi mapahamak. Tapos bigla mong tinulugan. Kanino po ang bagsak ng sisi? Ang sabi ng Biblia, ikaw yung susisihin pag nagkataon na hindi mo i-share o hindi mo ipinamalita sa taong makasalanan na siya ay mamamatay. Pero pag sumunod, sabi niya, wala kang pananagutan. Ngayon, yun lang po yung mai-share ko sa hapong ito. Ulitin ko po yung kahalagahan ng travel, mahalaga sa bawat simbahan, at kailangan po natin mag-travel para kung gusto natin magkaroon ng miyembro o ng maraming bunga. Ulitin ko, hindi sapat nag-share ka lang. Ulitin ko, kahit sabihin ko nga po, paulit-ulit mong sinishare niya, paulit-ulit mong ini-invite yan, paulit-ulit mong binabalikan. Kahit sabihin mong 10 beses ka nang nag-share ng kaligtasan dyan, pero hindi yan mabubulangin hanggat hindi natin pag-tatravel. I hope meron po tayo natutunan sa hapon po ito. Magandang hapon po muli sa bawat isa. Sige po, pray po tayo, ako po tayo. Ama, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa hapong ito. Salamat, Panginoon, sa mga reminders, Panginoon, yung kahalagahan, Panginoon, ng pagtatravel. Lord, patuloy nga na ipagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, maging sa mga simbahan, Lord God, yung bigatin, yung burden, Panginoon, para magkaroon ng miyembro. Salamat po, Lord God, sa hapong ito. Sila may pinagkakatiwalang lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. God bless po sa bawat isa.